Samantala, may mga nakitang gamit na pampasabog sa mga bagaheng naiwan sa Bohol ng naarestong pulis at kanya umanong nobyong Abu Sayyaf. Inaalam din ngayon ng mga otoridad kung may kasabwat na iba pang pulis ang mga suspects. Nakatutok si Victoria Tula. Isang pampasabog na C4, blasting cap at detonating cord ang mga nakita sa mga bag na naiwan sa bahay sa Barangay Look, Panglao, Bohol na inupahan ni na Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at nobyong umano'y Abu Sayyaf na si Rinor Lu Dongon. Dinala ng may-ari ng bahay sa pulisya ang mga gamit kung saan nakita rin ang mga ID ni Nobleza. Dala raw ni na Nobleza at Dongon ang mga ito nang dumating sa Bohol noong April 17. Nadakip ang dalawa sa isang checkpoint sa Clarin, Bohol. Kasama nila ang nanay ni Dongon at isang babaeng minor de edad. Yun yung mga karamihan na ginagamit talaga ng mga terorista. Kasi ano lang yan can be mold. Pwede siya mapaput into shape kung saan mo mapapadikit sa building, ganon. So sa part ng building pwede talaga yan pasabugin. Ito raw yung bahagi ng bahay na nirentahan nila Nobleza mula April 17 hanggang April 22. Ang pakilala daw niya kay Dongon ay kanyang pamangkin, habang iyong matanda naman ay kanyang landlady. Yung bata ay apo raw ng landlady. Dito naman, yung kwarto na nirentahan daw nila Nobleza. At kahit ang alibay nila ay nandirito sila sa Bohol para mag-tour, ay kahit isang beses, hindi raw lumabas sila Dongon at yung dalawang babae. Nakikipag-interact yung mga naiwan, nakikipag-interact. Plus, yung yung lalaki, yung driver, maganda yung parang makikinis yung isura. Hindi talaga sila, out of talaga sila na magduda na kuhan. Plus, may kasamang opisyal na pulis. Iniimbestigahan na rin kung may iba pang kasabwat na pulis sina Nobleza at Dongon. Isang pulis daw kasi ang tumulong sa kanila para makahanap ng bahay sa Panglao. Siya yung pinag-referan kung saan maka-stay. Yung considering na meron siyang kakilala na may apartment dito. So yun, doon pinastay din. Mahirap naman na pagkonklud agad doon sa in fairness sa pulis na tumulong kung saan i-refer kasi baka mamaya hindi pala niya alam kung ano yung takbo nila dito. Ayon sa may-ari ng bahay na nakiusap na itago ang pagkakakilanlan, isang babaeng pulis na pinsan ng asawa niya ang nagpakilala sa kanila kay Nobleza. Taga-crime laboratory din sa Bicol daw ang pulis na kaibigan ni Nobleza. Nang mahuli sina Nobleza at Dongon, tinanong ng may-ari ng bahay ang pinsan ng asawa. So niloko lang din po ni Nobleza si Josephine? Oo, parang ganun na. Ate, hindi ko alam na may underground yan. Wala talaga ako. Ate, baka you must be watchful. Baka may iba parang kasamahan yan. Iniimbestigahan na ang naturang babaeng pulis. Patuloy naman ang pagtugis sa mga Abu Sayyaf dito sa Bohol. Sa impormasyon ng militar, 2 pang bandido ang nasa lalawigan. For 3 remaining individuals, one of whom we believe to have expired because of exposure to the elements and of hunger, are now down to 2 who are fighting for their survival. Ang bayan ng Clarin, kung saan mahigit 2,000 katao na ang lumikas, nagdeklara na ng state of calamity. Out of 24 barangays, more or less 13 barangays na are affected. No? Marami na tayong mga evacuees, marami na tayong mga tao na grabe na yung panic. Mula rito sa Bohol, Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.